Pero yung mga ibang paraan, Yes. mas komportable ako. Kaya malalim talaga yung pag-usapan. Yes. Pero pag i-educate natin yung mga magulang, sila naman yung magpasya. Diba? Sila naman yung magpili na ganito yung plano namin, ganito yung gagawin. But usually, yung sa mga malapit sa dagat, saka yung sa mga bundok, yun ang maraming mga anak kasi wala naman silang ginagawa eh. Wala silang mga trabaho. Walang ilaw. Yeah, walang ilaw. Malamig daw, sabi ni Edgar. At saka, they have more times to be idle. Wala silang ginagawa eh. Nagchichikahan lang, nagchichismisan. Saka, yun, maraming bata talaga. Directly Yeah. talaga. Oh, go ahead. Kaya sa akin, now talking to you, Dr. Michael, na-challenge ako being health education and promotion officer sa province. Kasi I learn a lot from you talking to you now. Kasi meron kang mga ideas na we also do not know. Correct. Kagaya yung approach strategy na sinasabi mo, yung scientific muna yung kwan, tapos Saka merong yung sa papatawa. joke, yes. Oh, Yung sa tapos sense of meron pa humor. lang sa gitna na you combine siguro yung dalawa. Yes. No? Mm-mm. I get it. Am I right? Oo. Oh, Yeah, I will tama. mix yung scientific at the same time Yes. napapatawa. In just your education to go, program, yeah, health in my education program. I also need some new yung New approach. new approach. So, Tapos yun ang marami nakuha siyang ko. mga inputs, Yes, no? inputs ngayon, this morning. And mind you, hindi siya doctor in medicine, Yeah. but I doctor know. in philosophy. Doctor Ah. in philosophy. Okay. Mga idea lang. Idea Mga lang. ideas. Okay, that's good. Okay. So, before we proceed, ato nata sa ato ang commercial break, no, para maka-respond ang ato mga resource speakers diri karong buntaga ug ingon man makainom sila kape sa atong kapihan sa Dipolog. Okay, so break sa ta si Edgar para sa atong commercial break. Go ahead, Gar, please. Okay, daghang salamat atong pasalamatan nito mga sponsors kasi kanunay nagpaluyo nito paniguban sa tulmanon ng kapihan sa Dipolog. To the left. Ngani ang nalukad karon live sa RMN Broadcast Center diri na sa Highway Torno nitong dakbayan sa Dipolog DXDR 981 94.1 IFM. Atong pasalamat ngadto na sa atong mga major sponsors. Ang atong Vice Gobernador sa Lalawigan o Presiding Officer sa Guniang Palalawigan, si Vice Governor Honorable Attorney Sinin O. Angeles. At sa pasalamatan ng atong Presiding Officer Pro Tem Police, si Honorable Attorney Julius Napikit sa Guniang Palalawigan sa Buanga del Norte. Si kanhi Congressman si ang Izalex Bar and Grill, Kamayan Food Trip kanhi. Alang ang batsuyan ni Bitoy, ang kanhi pangalan sa maong Izalex Bar and Grill. Tilawi lang ang lamian nga pagkaon dito na sama sa balbacoa, pork and chicken barbecue, nilataan nga kabaguban pa, Batchoy, ang na-famous kayong Batchoy. Free video key and free wifi to all customers. Alang na sa mga anibersaryo, mga meetings sa guban pa, dito na sa Izalex Bar and Grill. Masab atong pasalamatan si City Councilor Attorney Junald Napikit sa City Council Dipolog City. Atong pasalamatan ng ato nga labor attaché sa Dole, Palo, Hong Kong, si Mr. Henry Chanero nga kanunay nagmonitor sa atong kapihan sa Dipolog. Atong pasalamatan si Mr. Muhammad Hasan Adjo, ang atong parputo sa Dar, Santa Isabel, Dipolog City. Ang J&J and P Fruit Nursery, Lumberyard, na maligya sa tanang mga Coco Lumber, anaas barangay Lingasan ilang Lumberyard, ang J&P Lumberyard, Galas, Dipolog City, gipanayag gilumala ni Mr. and Mrs. Porperio ni Cesario. Janus Marketing nagbaligya sa mga spare parts sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki ug uban pa ng mga bihikulo. Gipanagya ginamala ni Miputak Barangay Chairman Janus Yu, matawag sa telephone number 2121148. Sa mga pagtimbaya ni Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, Chicago, USA, kang Mr. Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Masab gipalayan kita ni Dapitan City Councilor Honorable Alimarlo Dagpin sa o panelist usab sa kapihan sa Dipolog. Ang atong si Kongresista Segundo Distrito, si Congresswoman Glona Labad-Labad, nagpaliusab sa kapihan sa Dipolog. Ang National Grid Corporation nga nagpahibalong hapit na natong mapahimuslan ng 138 kV line transmission project sa NGCP na maghatag dugang kalambuan sa atong laluwigan o duha ka dakbayan. Pinagi kang Ma'am Bets Ladaga ang maong pahibalo sa NGCP. Masab atong pasalamatan ng lain natong panelist nga board member usab Segundo Distrito, board member Honorable Ronelo Lee sa Guniang Panlusod sa Buanga del Norte. City Councilor Attorney Ruben Ligorio nga panelist usab sa kapihan sa Dipolog, sakop sa sangguniang panlungsod sa dakbayan sa Dipolog.
Ato sa pasalamatan si Polanco Mayor Evan Hope Buit Olvis. Kauban na sa iyang Vice Mayor nga si Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Polanco. Gipalinusab kita sa Petra Cement Incorporated. Pinagi na ni Okay. Angela Gerbert Cruz. Petra Cement Incorporated sa Lower Irasan, Zamboanga del Norte. Narin yung mga Imusab ang Feldia Credit and Lending Services Incorporated nga nagbaligya usab sa mga school supplies, office supplies, computer accessories, inc. with free delivery for the minimum purchase of 500 pesos within Dipolog City proper. O niya, nagdawat sab sa real estate and chattel mortgage with low interest. Gipalagya kini, dumala ang Feldia Credit and Lending Services, dumala kini ni Kagawad Manloni Letran sa Barangay Bara, Dipolog City. Masab atong pagtimbaya sa ato nga legal consultant sa kapihan sa Dipolog nga si Atty. Crescencio Cruz Palpagan Jr. Ang masab nga pagtimbaya nga ito na ka Mr. Vicente Tiangson sa New Jersey, USA. Ang kanunay nag-monitor sa atong kapihan sa Dipolog. Masab dugang natong pasalamatan mao ang Gloria di Dapitan sa Dakbayan sa Dapitan, kauban usab sa Fantasyland yung masab sa inato lang restaurant sa Dapitan Aquamarine Park. Masab ang atong Assistant Secretary sa NAPSI, National Anti-Poverty Commission, pinaagi na ni kanhi Second District Congressman Atty. Rosilia Matoy Barinaga nga panelist usab sa kapihan sa Dipolog. Og yung masab nagpalayo ka nato ang AN Seafoods House. Okay, ni pipila ka mga nagpalayo sa itong panag-uban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Makamati ninyo no, Domingo nga tanan o karon aniya nanukad sa ato nga broadcast center sa RMN Dipolog. Balik sa Kapihan sa Dipolog. Balik kita sa atong kapihan sa Dipolog. Ngani ano ka diri sa ato ang RMN Broadcast Center sa Barangay Turno ning Dakbayan sa Dipolog. Simultaneous broadcast pinaagi sa DXDR 981 AM o ingon man sa 94.1 IFM. Live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Pinaagi sa atong IT director nga si Mr. Silbert Adriatico Dondoyano. Uploaded kita sa YouTube. Click lang ang YouTube na diha ang kapihan sa Dipolog sa atong account, and then of course ang ato ang Facebook page no sa kapihan sa Dipolog. Balik kita sa atong diskusyon karong buntaga. Daghan kitang ng mga inputs, daghan kitang mga bright ideas no nga nakuha o ginapunta nga ang atong mga naminaw karon nakakutlo pud sila og mga impormasyon nga magamit pud nila sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga pamilya no, ilabi na sa atong pagnutrisyon, sa ato ang panglawas ug ingon man sa ato ang pakiginabi ni Dr. Michael Hawkins kabahin na sa relasyon sa Amerika o sa Pilipinas o ingon man sa Moro problems here in Mindanao. Sa iyang research pinaagi sa iyang book nga Making Moro. So Dr. Michael Hawkins, ang imong book is Making Moro. Ngano man na siya? Why is it nga inana imong title? Unya do na ba na siya subtitle? And then where is it published? And where can we get hold of that book? Because that book is about us here in Mindanao. Nauna, na-publish yan sa Northern Illinois University Press. Tapos, na-reprint yan dito sa Pilipinas sa Anvil Press. Okay. So, mahanap yan sa Amazon, sa mga ibang national bookstore, sa website ng Anvil Press, meron dito sa Pilipinas. Kasi mas mura dito, mga 300 pesos yata yan. 395. Tapos yung title ng book, pinili ko na yan dahil sa panahon ng mga military, 1899 to 1914. Sa akin lang, doon talaga nagsisimula ang modern identity ng mga Moro. Sa panahon na yan, sa pagdating ng mga Amerikano, yung mga Moro, nakatingin sila doon sa Malaysia. Yan talaga yung identity nila. Hindi sila mga Pilipino, kundi akala nila mga Malaysian sila. Sa Sabah, sa Sulu Zone, sa lahat na yan. So, yung paningin nila, South at saka West. Pero pag dumating na yung military, parang pinaikot nila yung mga Moro. Military what? American military. American military. American Okay, military. sige. At parang pinaikot yung mga Moro at ngayon yung paningin nila North at saka East. Parang gawin sila ng Filipino-Muslim sa panahon ng mga American. Kaya sa panahon na yan, nagbago talaga yung trajectory ng mga Moro sa kasaysayan nila.
parang sinali na sila sa Pilipinas talaga. Kasi sa panahon ng mga Kastila, yung Kastila, di ba, nag-conquer sila hanggang sa Zamboanga. Tapos yung mga Moro, hindi naman conquered yan. Kaya, Hindi nasali sa pag-conquer sa mga Spaniards. hindi. Kaya merong mga Sultanate of Sulu, Mm-mm. yung mga ganun. Sabah, Yes. mas konektado sila sa Malaysia. Mm-mm. Pero sa panahon ng mga American na yan, parang pinaikot nila yung Moro, sinalay sa colony. Kahit sa military, sinalay talaga sila sa colony ng Pilipinas. Tapos, yung mga American, lalo naman sa military, excited sila sa mga Moro. Mm. Ang nakita nila sa Moro, yung mga quality, yung mga katangian na parang nawala sa mga Amerikano. Like Kasi- what? Like, so halimbawa, sa katapusan ng 19th century, wala na kaming frontier. Di ba yung mga American, mahilig sila sa frontier. They're gonna go to the frontier, tapos magawa sila ng civilization, magawa sila ng mga farms. Pero sa katapusan ng 19th century, parang wala ng frontier. Kaya yung mga Wala na American- silang pakikipaglaban. Hindi na Wala sila na. makipaglaban. Wala na, parang civilized na lahat. Mm-mm. Yan naman ang gusto nila, pero oo, yeah. Malakas pa rin kasi yung mga American, napakalungkot sila kasi sabi nila, wala nang frontier. Ano yung gagawin natin? Mm. Magiging mas mahina, mas effeminate. Mm. Tapos meron silang hinahanap na parang lumang paraan. Tapos nakakita talaga nila sa mga Moro. Yung mga Moro, napakalakas, napaka-masculine, ang lakas ng loob. Tapos yung mga Amerikano, napaka-excited talaga sila sa mga Moro. Tapos yung tatanungin mo yung mga military, mas gusto nila ng mga Moro kaysa sa mga Kristiyano. Kasi sabi ng mga military, yung mga Kristiyano, syempre, conquered sila sa mga Spanish. Yeah. Kaya yung loob nila, nahina na. Mm. Parang takot sila, parang hindi na malakas ang loob. Pero yung Moro, hindi na Isog. conquered. Oh. So, So kahit ilaban mo, kahit lumalaban patayin talaga. mo. Oh. Halimbawa, Lumalaban ng patayan. Meron nga silang rido yung ubusan ng lahi. Mm-mm. Oh, it's their culture. siguro narinig nyo yung kwento tungkol sa 45 caliber weapon Hindi. dito. So, ang nangyari, marinig mo talaga yan sa ARM. Pag pupunta ka doon, magkwento talaga ito ng mga Muslim. Pag yung dumating yung mga sundalo, ang sidearm nila, 38 caliber yun, revolver. Okay. Ginamit nila sa gera. Pero yung Moro, syempre, alam niyo yung juramentado? Oh. Oo, yung magtali sila ng mga cotton dito. Oh, Tapos yung yung mga juramentado, Mga Chris. oo, atake nila sa mga Amerikano. Tapos magbarilin sila ng 38 caliber, hindi sila mamatay. Mm. Tapos yung mga Amerikano, napakatakot, pero ganun din, interesado, napaka-admire talaga Oo, sila sa oo. ganyan. Bakit ganun? Kaya pinalitan nila yung 38 caliber sa 45 caliber. Mas malakas. Mm. So pag darating na yung juramentado, barilin nila, patay na. Oo. Pero sa mga Amerikano, sabi nila, ang ganda talaga yun. Mm. Ang lakas ng loob, ang tawag yan sa amin, gallantry. Yeah, gallantry. Gallantry talaga ang Moro. Tapos yung Moro, gusto din nila, ikwento yan kasi sabi nila, 38. Kayang-kaya ko na yan. Kailangan ng 45. That's why yung parang ma-relate yun ba sa Wild Wild West no, yung mga culture doon no, na yung mga jewel, ganun gusto nila na talagang barilan talaga, ganun, yung sa mga movies, parang ganun. Kaya hanggang ngayon, usong-uso pa rin yung Western American culture sa ARM. Pag pupunta ka ng Marawi, marinig mo ng country music, makita mo ng mga hitching posts, mga saloon, para kang pumunta sa mining town in Nevada in 1890. Ang ganda. Pero ang Marawi ngayon is already destroyed. Yeah. Sad. Yeah. Sayang. Parang Baguio naman yun. Yeah. Sarap ang klima, magandang Lake Lanao. Sayang. So anong pamaraan talaga na para ma-cured ba, ang gap ba between the Muslims and the Christians? Na parang kasi merong parang wall talaga ba? Tapos would say na parang discriminated kasi relative to that, just this week, last week, yung sa kapihan natin doon sa Camila Hotel 1, we have
Police Superintendent Lito Andaya, the Dipolog City Chief of Police here in Dipolog City, he appealed to the people here na hindi mag-discriminate na maski sino-sino lang kasi sabi nila Muslim kaagad, ISIS kaagad, mauti kaagad. Kasi parang nagpanic na ang mga tao eh. Merong mga reports na hindi naman verified tapos i-share nila sa Facebook tapos i-text blast nila which will create panic and confusion among the people. So, yun ang nag-apila si Superintendent Andaya na huwag kayong ganyan, hindi tayo dapat mag-discriminate. Kasi pag nakita ninyo na mayroong Muslim dyan, tapos parang sabi ninyo, mauti yan, i-report natin sa pulis, huwag naman kayong ganyan. Kasi tao rin tayo, katulad rin ng Christians na mayroon ring bad and good Christians. So, what is your comment? Tama siya. Tama Yeah. talaga siya. Tapos, sa paningin ko, hindi ko alam kung solution ito. Pero pag yung mga refugees pumupunta dito, Yes, yung evacuees. pag makilala natin sila, halimbawa yung pamangkin ko si Tomin, Si Tommy. kuninto niya sa akin yung maraming mga Maranao na pumunta sa eskwelahan niya, mga refugees. Tapos sabi niya, napaka-bait sila. Tapos nakapag-usap sila, sama sila kumain. Sabi niya, mabait talaga sila. Tapos pag makilala natin, hindi lang yung image, di ba? May image. Pero pag makilala mo ng tao mismo, mawala talaga yung takot mo. Ganun din ang nangyari sa akin. Hindi naman ako takot, pero pumunta ako doon sa Marawi, sabi ko, ano kaya yung mangyari dito, delikado. Pero pag nakilala ko sila lahat, hindi ako takot. Mabait sila lahat. Wala talagang problema. Pero sa mas malaking... Pero hindi ka na nakidnap. Hindi. Kasi nagpupunta ka doon. Kasi yung takot namin, kung nandoon ka sa lugar nila, sinasabi mo, ay baka makidnap ka, so ganun. Pero after all, yung sinabi mo na you live with them, nag-ocular survey ka, nakipagkain ka sa kasama nila. Until now, you're still alive. Hindi ka na, kaya hindi pala kailangan. Kagaya sa race ninyo, hindi ba meron kayong white and black race sa states. Pero wala kayong discrimination. No? Hindi yung black race, kayang-kaya nilang makimingle sa mga white race. What about in Nebraska, Dr. Michael? Meron ba kayong black doon? Oo, meron. At saka meron pa rin problema. Meron pa rin. Kasi yung mga sa amin din, meron din kagaya sa mga Moros, sinasabi nila na wag kayong pupunta doon sa neighborhood nila kasi delikado, papariling ka, ganyan. Tapos pag makilala mo mismo, pakita mo na hindi problema 'yan, 'di ba? Pero yung mga Moro, yung parang ikumpara natin sa amin sa mga American Indian. Yan talaga yung nangyari. Pareho din yung kalagayan nila. Kasi sa aming mga Indian, kinuha na yung lupa nila. Nilalagay sila sa ang tawag sa aming reservation. Yeah, reservation. Tapos parang ganun din yung ARM, 'di ba? Okay. Noon Despite the panahon, autonomy, pero reservation rin yun. yung mga Moro nakatira sila sa halos lahat ng Mindanao. Pero sa panahon ni Magsaysay, syempre may mga rebelde, mga Hok, 'di ba, mga communist. Hok Balahap. So para hindi maging malaking problema yan, sabi niya, sige, kukunin ko lahat ng mga mahirap, ipadala ko sila sa Mindanao, bibigyan ko sila ng mga libreng lupa. Okay. Sa panahon niya ng mga 50s, ang laki naman ng migration. Correct. Sabi mo sa pamilya mo, galing Yes. kayo sa Bohol at saka Siquijor, Siquijor. Magallanes, yeah. pumunta dito. Kasi ang mga Moro, wala silang titulo Yes. sa lupa. Yes. So pag sabi nila, ito yung lupain And namin. they are not educated. Sige, patunayan mo. Nasaan yung papeles mo? Wala. O sige, hindi ka naman may-ari dyan. Kaya, unti-unti, nawawala yung lupa nila. Oppression. They are being oppressed. Tapos na yun, nakatira sila sa parang Indian reservation, di ba? Pero paano natin isolve yan? Yes. Ano yung sabihin mo sa apo ng immigrant, Yeah. yung lupa mo, ibalik mo na yun sa mga Moro. Siyempre, sasabihin niya na, wala akong kasalanan, wala akong Yeah. ginawa. Paano kunin mo na yung lupa ko? Meron akong titulo. So, paano na yan? Ang hirap, malaki naman yung sira. So being a US citizen, are you in favor na yung travel ban na ini-issue ng embassy ninyo sa US embassy na like
this time, no, kay we are in Marshalo in Mindanao, no. Then tapos merong travel bans ang Australia, UK, America na wag kayong pumunta doon sa as US citizen, you are restricted to go to Mindanao Island because it's dangerous there for US citizens because of the Mauti, and then they are now in martial law. Personally, what do you think of it? Kasi Personally, nandito ka eh. hindi ko naman pinapansin yun. Ah, Kasi State Department advisory mo yun, di ba? Okay. Yeah. Tapos sa akin, wala yan sa akin. Hindi ko You are not pinapansin. being compelled by your State Department Hindi. because you are being monitored, di ba? Minomonitor kayo kung saan kayo kasi problema rin sa gobyerno ninyo niyon, di ba? Takot lang sila pag makidnap ako. yan. Magastos talaga pag i-recover ako, di ba? So, But the government, hindi naman sinabi na, oh, bahala, kidnap, sarili mo na yan. Hindi, ganun. hindi. Pag makidnap Ayos talaga yung American, buong State Department, Embassy, Oh, magastos ganun. talaga yan. Hindi talaga Oh, kami kaya makalimutan. Oh, pero kayo, you're not afraid sa ginagawa mo ngayon. Hindi naman. Hindi ako takot. Kasi Yeah. nandun So yung so family. so before coming here sa Pilipinas, particularly in Dipolog City, meron bang pinatawag ba talaga kayo doon sa State Department? Wala. Huwag kayong pumunta doon sa Mindanao Hindi. kasi martial law doon, baka makidnap kayo, may mga OT group doon. Meron kami mga advisory, pero hindi talaga kailangan mag-register kami kung saan kami pupunta. Mm. So, pag gusto mo, Walang pwede. internet. So, may option Sasabihin. naman yun. Mm. Mag-register ka sa State Department, tapos pag Mm. mawala ka, alam nila kung saan ka. It's Pero- good if you are only one, no? But you have your family with you. You have to think of the welfare of your family with you also. So meaning, Yeah. doctor, yung napunta kayo dito, you're not registered para hindi ma-locate. Hindi. No? Hindi. Okay, Pamilya that's ko lang, good. sinabi ko sa kanila, sa pamilya ko, saka yung mga ibang estudyante, At alam nila least, kung saan alam ako. niya kung saan. Alam nila. Yun din ang gagawin namin. So without any doubt, despite the travel bans, advisories of your State Department advising you, US citizens not to come here, Yeah. pero talagang binaliwala ninyo yun kasi pumunta kayo dito. Despite Kasi- na. Oo. Kasi meron siyang family. The family is with him. Sa akin, hindi Then may problema yan. purpose siya. Do you think na kailangan gawin yun sa State Department ninyo na mag-issue ng travel advisories because it will ma-black For eye the ang sake- Pilipinas eh. Wala namang nangyayari dito like here in Zamboanga del Norte. We are in martial law pero wala namang nangyayari. Bakit mag-issue pa ng travel bans advisories? Para silang overcautious, di ba? So Yeah. kahit saan sa mundo na may problema kahit kunti, overcautious sila. So halimbawa, dinala ko yung mga estudyante ko dito. Nandun kami sa Batangas na nangyari yung atake sa casino sa Manila. Yeah, yung Manila Resorts World. Ay naku, parang pumatok ang buong mundo. Lahat ng mga magulang nila, tawag ng tawag. Ang university, tawag ng tawag. Siya, tawag ng tawag. Akala nila patay kami lahat. Tapos sa amin parang walang bagay yan. Yung mga estudyante na, kumusta kayo may atake? Tapos sabi ng mga estudyante ko, Okay lang. atake ba? Hindi ko narinig. Hindi ko alam yun. Kasi Batangas is far from Manila Far Resorts from World. Manila, pero kahit nandun kami sa Manila, Yeah. parang Hindi nila sinasabi. maliit na bagay. Hindi naman maliit, pero isang bagay lang. Gawin nila ng napakalaki. Yeah. Parang Clash of Civilizations na Yeah. ito. Mm. Parang gira na talaga. Oo. They're making mountains out of molehills. Totoo talaga yan. Sinabi ko sa mga magulang ko. So anong pagdating ninyo doon, pagbalik ninyo sa US kasama ng mga students mo, Okay lang. paano nyo in-explain sa mga worried na mga parents? Kasi naratol na sila, napanik na sila. Cool. Chill. Oo, sinabi ng mga estudyante, napaka-safe naman dito. Kasi masasabi ko dito sa Pilipinas, yung violent crime, mababa talaga. Mababa talaga. Dito minsan, halimbawa, pag iiwanan ko yung wallet, mawala talaga yun. Of course. Pero pag violent crime, wala talaga dito. Mas delikado talaga sa States. Why? Mga violent crime. Kasi marami din saksakan, barilan, mass shootings. Mas delikado ang violent crime sa amin. Marami bang gangs doon? Ang dami. Dami. Million talaga. Yeah, Mm-mm. hindi. Yeah, Edgar, please. Manay, naamagil ang pamilya ni Doctor. We would like to get the reaction, no? Doon sa mga ginagawa niya na hindi nila alam. Kaning two kids lang Oo, niya. two kids. We would like to get the They are both reaction of the- students, no? Two kids. Habang ginagawa, while your father is doing this job, have you not any fear
about his works, his things to do na ginagawa niya. Okay, si Isaac will answer first and then Mika. Okay. Your father's work, reaction. Are you worried when I travel or my research? No, not so much. I mean, we think of him as another Filipino, a white Filipino. And so he's very native and very comfortable around the Philippines. So, no, not really. How about you? How about you? I'm not scared because my dad knows how to fight, and he's been here lots of times, so he knows how. So okay na And to man ang Kajit lang. Yeah. In coming here, do you have any doubts? Do you fear in coming here? Because we've heard in the news that Mindanao is under martial Under law. martial law. They have There is war an there advisory, in Marawi. They have Maoti groups there, ISIS. What do you think? First, Isaac. No, I'm not so scared. I mean, it's just another experience, and people are safe here. It's fun, yeah. Mm. Yeah, Mika. I'm not really scared because I think we're in one of the safest parts right now, and we won't be going anywhere too dangerous. So. Yeah, okay. So, yes, finally, what do you think of Dipolog City? Because you were here how many years ago? Now that you are a little grown up, so what do you think of Dipolog City? I like it. It's like a second home. You know, everybody kind of takes you in, and I like that. So you like to come back here in the near future? Yeah. Mika? I like it. It's a lot different from home, but I like it. And I want to come back soon. Okay, so thank you so much. You're being honest, no? Okay. No, at gusto na to kay kuyog magud sila. So gusto na makuha ang reaction kay nakibaw-an nato nga ang silang duha o sometimes kung imong pakalitan they look like tagalipolog ra mo because or maybe they've gantani or whatever, pero the father is a foreigner, no? So mag-worry taw sa mangingon ana despite of the advices, despite of the declaration of martial law, sila pa it's more safer than in martial law karon here in Mindanao. Yeah. Pero pangutanon nato sila kadyot, no? Kay curious po na minaw karon kay kini silang duha students man Students, sila. yeah, So of course. si Isaac, will you please say something about yourself and where did you go to school to, then what year are you, and also Mika, please. So I go to school in Omaha, Nebraska, a little town called Elkhorn. My school is called Elkhorn High School, and I'm going into the 11th grade. And then you are you have games, you are playing something. Yeah. What? So sports are really big in Omaha. I'm a big football player, jiu-jitsu, boxing. Yeah. He's fit. He's Yeah. really fit. Yeah. Yeah. So Mika. I go to Elkhorn High School too. I'm gonna be a freshman in 9th grade, and I play volleyball. You're a cheerleader before. I used to. So you used to. You're not fan of cheerleader. No, Being a cheerleader anymore. No, I like volleyball more. Okay. So they're more into sports, active lifestyle, healthy lifestyle. Yeah. Okay. So thank you so much, no, Thank you kids. very much, kids. Okay. So balik ta ni Dr. Michael, no. So doon na kay point ato ganina, Wilma. Tung bahin sa kanang naang travel advisories nga dangerous pa ay kuno sa Amerika kaysa diri sa ato Yes. Now I realize because only yung sa akin they don't sensationalize the Yes, issue, not like here in the Philippines that Yes. a little yung may gera na ganoon, parang issue talaga kagaya yung bombing sa mall yung sinasabi mo, and then yet sa inyo wala lang kasi alam nyo yon, but parang to keep more safe hindi na lang mag-add sa issue. Yung parang sinabi niya, just be careful at your own risk, no? Parang ganon. Tama. Oh, hindi ka talaga makipagtiwala sa mga media pag minsan. Yeah. Kasi siyempre gusto nila Ouch! i-track ng mga Hindi kami kasali dyan. hindi Hindi kami kasali dyan because we are responsible journalists. yung mga ha? ibang media. We beg to disagree, ha? Dr. Michael, hindi ka makapuntas bahay. Kaya nga sa amin, Dr. Michael, yung sa Provincial Health Office, we really have to have, every time we have our program, like for example, new updates in our health,
we involve the media. Meron kaming quarterly meeting with the media, and then we also educate the media para alam nila kung ano yung i-release na issue na dapat na i-release. Is it good or bad for them? Kaya tie up talaga kami ni Ma'am Edeth. Lahat ng We are media for the partners. whole, We we are are partners. Not In in crime, ha? In Partners progress. In progress. progress. Yes, Not in crime. progress. Kasi dati yung deworming, nasira yung deworming namin sa health kasi merong mga nagbibigay sa media na yung deworming is bad for the children. From the time that we have that strategy, na we call the media every 3 months, sila na yung nagbibigay ng information. Yung dinipinsahan na yung program namin. So that is one of our That's strategy. good. Yeah, and then I realize now na kagaya sa inyo ngayon na it's not good to tell everything to the media. Oh, post kaagad kung anong nangyari. Ay alam lahat na nandun yun. Circulated yan lahat sa buong mundo. Lalo Okay. naman sa mga malaking station. Yung kagaya sa CNN. Yes, ganyan. BBC, Yung mga local CNN, media, yan yung maganda yeah, kasi Fox accountable News, yan. yeah. Okay. Gawa sila ng skandalo araw-araw talaga kahit maliit na bagay. So, lesson learned ko rin yun ngayon. Talking to you na hindi pala kailangan lahat. Okay. Itong dalawang kids natin, no, about nutrition. We'll just ask them, no. What are your favorite food na medyo nutritious in your back home, no? Back home. And also here, what kind of food do you want or do you really like here to eat the Filipino food, no? We will start with Isaac. We eat a lot of Filipino food at home. Kiniling ni baboy and chicken adobo and lumpia. Lumpia is my favorite. I love that. American food. Lots of hamburgers, pizza, salad. Yeah. stuff You like don't that. eat veggies? Yeah, we do. Lots of carrots, potatoes, onions, asparagus. Okay, yeah. Mika. My diet is like Isaac's. We eat a lot of Filipino food. My favorite is fried rice that my mom makes, and some of my favorite American foods are spaghetti and pasta and pizza. Yeah. Okay, so you have been roaming around Dipolog City for the last 2-3 days upon your arrival. So, how do you find our place? Your observation, the people, the transportation, the climate, because when you arrive, you were dizzy with jet lag. Yeah, it's a lot more humid here, and it stays humid longer than at home. But I really love the people here. They're so nice, and everybody kind of treats you like family, and I like that. And do you like to what they observe, that you look like a Filipino more than an American? That's what everybody says, because my dark skin. So you really like that? I do, yeah. I do. Everybody. Pero sa winter sa amin, napakaputi yan. Oo. Pero pag summer, iitim. It's like you're like a chameleon. Yeah, yeah. Yeah, Mika. Here, our place. How do you find our place? Yeah, I really like it here. It's different from About the home. transportation, because we have different transportation. Yeah. Yeah, I'm used to driving around in a car, but I really like the motorcycles. They're one of my favorite parts because they're fun to ride in. Oh. So you request Kuya RD later. She loves the tricycles. Yeah. Mm. So you have no more observation to share with us, especially the young ones that you see around. What do you think of the school? Oh, the schools are really different than home. It's a lot longer. Our school gets out at 3 o'clock, and here I think 5 o'clock in the So afternoon. they go to school a lot, and a lot of the schools are outdoors and outdoor campuses. Ours is all indoors. Mm. You like the uniforms? No, I'm glad I don't have to wear uniforms at my school. You don't have uniforms? No. In your schools? You're not No. required to wear uniforms? No. Why? Because it's too expensive. If you don't Well- wear uniforms, it's like wearing fashion shows every now and then. While you are in uniform, you are fit, you are proper uniform, you can be identifiable at all times, because when you wear your uniform, that means to say you're representing a school. That's the uniform of the school. Yeah,
Yeah. We don't have uniforms, but we have a lot of shirts and T-shirts and sweatshirts with our school. Maybe and because of the logo. weather. Yeah. Mm. And we go to public school, so Mm. we don't have uniforms. Okay. So that's good. So you're what grade? Ninth, freshman. Okay. So I'm just curious, what do you want to be when you grow up, when you become a lady? I want to be a doctor Oh, why? because I think it's really interesting and I like that I get to help people. Doctor in medicine or Yeah. doctor in philosophy like your dad? Medicine. Medicine. Okay. Any particular field? Any particular field of specialization? I want to do like neonatal intensive care, neonatal. like babies. You're like lady, huh? Specialty is the babies. Baby. Yeah. She's a nurse. Yeah. How about you, Isaac? What do you want to be? Like a strength and conditioning coach, like Okay. develop workouts and diet plans and stuff for athletes. Parang pareho din sa inyo. Conditioning Yeah. coach, yeah. Nutrition. Related to Interesado nutrition. siya sa nutrition at saka exercise. Exercise science, yeah. Yeah. So you made him your ambassador. Oh, because Posing ka sa ano, yeah. tarpaulin. Yeah. Uh-huh. Yeah. Big weights, yeah. That's what I like. Mm. So Arnold Schwarzenegger? Maybe. Ano, The Rock. The Rock. Ah, The The Rock. Rock. Dwayne The Rock Johnson. Oh, he wants to be The Rock. Yeah. That's right, Okay. yeah. So, Dr. Michael, speaking of family, nutrition, and the peace and order condition in our place, in your place, and the people, and all around. So, pag usually, pag balik ninyo doon, because you're a professor, usually, yung mga estudyante mo, pinasulat nyo ba ng yung mga reaction paper, like what are your experiences, ganon, saka yung paano yung mga reports, ganon? Sa study abroad. Yeah. Yeah, sa study abroad, meron silang daily journal reflection. Tapos sinasulat lang nila kung ano yung nakakita, kung ano yung impression nila, kung ano yung maganda, kung ano yung ayaw, kung ano, basta kung ano yung lahat-lahat ng nararamdaman nila, nakakita nila. Tapos, magtipon-tipon kami, tapos magkaroon ng seminar discussion. Na ito yung nakita mo, ganito, ganito. Tapos, sa katapusan, nagsulat sila ng term paper. At sila yung pumili ng subject dito sa Pilipinas kung ano yung gusto nila magsulat. Tapos hindi pa tapos yan. Matanggap ko yan pag-uwi ko. So, marami akong grading pa. Pero masasabi ko talaga lahat sila, 14 sila, bawat isa sa kanila, ayaw nila umuwi. Gusto nila magtatagal dito. Masaya sila. Pumunta kami sa Manila, nagsimula kami sa Malate. Tapos umikot kami sa Malate, nakita nila yung pier, Malate Church, kinuusap nila yung mga Bajau, ng mga refugees. Pagkatapos pumunta kami sa Batangas, sa Ordoneta, Pangasinan, doon sila natutulog sa mga bahay ng Pilipino. Naranasan nila na maligo may tabo. Tapos pumunta kami sa Baguio. Nagustuhan naman nila sa bundok kasi malamig. Tapos sa 100 Islands, nag-diving kami. Tapos bumalik naman sa Quezon City. That's good, no? That's good. It's a worthy experience, no? Oh yeah. Okay. So, but we are running out of time. So, much as we would like to continue our discussion on and on, pero talagang time constraints, no? It's almost 11 o'clock. So, mangayo na lang ta og parting words and statements gikan sa itong mga bisita karong buntaga. Damay gi-text diri, papangutana daw si Isaac, o gusto ba ka mahimong Manny Pacquiao in the future? Isaac, use the microphone. Do you want to be another Manny Pacquiao in the future? Because you're you want to be a conditioning coach, no? With your Yeah, acting. I mean, if Not only I rock, can, use the sure. microphone. yeah, I'd like to be a professional boxer if that's if I You I'll want pick to on ruin your pogi face? I won't get hit. I gotta move.
Get hit. Sige ha, Manny Pacquiao in the future. Maybe. Maybe. Sana makilala natin yan. We'd love to meet him. Mm. Yeah. So, we are running out of time talaga, no? So, parting words and statements, gikan ni Ma'am Rosita Gonzalez. Go ahead, please. Okay, so nahuman naman kita no sa 2 hours na to nga kuan kanang panag-istoryahay. Ang ako lang is unta sa mga kuan nga ato yung gamiton tong akong giingon kanina nga healthy diet, healthy foods, no kanang na ang kinahanglan wise ta sa pag-choice sa ato ang mga foods nga gikaon ug siguro naaman tayo na kuano nga kuno for 2000 natay na kuan mga survey no nga for 2020 kuno ang tanan nga mga Pilipinos mahimo na kunong hypertensive and diabetes Nge. no so for 2000 so That's very alarming. yes oo so ang ato lang paningkamutan ang atong mga growing children na atog yung i-practice ang kanang naang healthy lifestyle. Okay. Ma'am Wilma Bulahan, please. Okay, na-alarm ako sa gisulti sa amo kong nutritionist sa office. So it's a challenge for me as a hepo. Nga 3 years from now, 2020, hypertensive and diabetic tananta. Now, Simba ko. punta nga dili simba ko. That is why we really advocate healthy lifestyle. Yes. Okay. So, salamat usab Ma'am Edith nga ni ana pod mi karon ingon man I'm so happy All and the time. I met Dr. Michael sa iyang mga inputs karong adlaw. Till next time. Maayong Okay. buntag. Thank you so much. Si Isaac ug si Mika, Bi? Parting words and statements. Thank you. I had fun. Mika. Thank you. Have a good day. And last but not the least, no, Dr. Michael Hawkins, professor of Creighton University all the way from Omaha, Nebraska. Dr. Michael Hawkins, please. Masasabi ko lang maraming salamat sa anyaya at saka sa usapan. Maganda talaga yung usapan natin na yun. Tapos pag gusto nyo ako i-contact, hanapin mo lang kami sa Creighton website. Nandun yung email ko. Pag Creighton. meron kayong katanungan or Creighton? Creighton. Creighton University. Tapos maraming salamat. And we'll do it again soon, pohon. Malo yung ginoy nagbalik ninyo diri pohon. Mm-mm. Many few years ago, back, no? Forward ay tayo, back naman. Okay, from the panel, Edgar, please. Okay, nagkakasalamat din sa atong mga sukitig paminaw sa Kapihan sa Dipolog. Thank you very much for bearing with us in the past 2 hours. So we're so honored having here Professor Michael here at Kapihan sa Dipolog. And tatanan na itong mga guests silang ma'am nga kanunay na itong suki imbitahon labi na when it comes to health and nutrition. Thank you very much for enlightening us all everything about your field. And happy Sunday na lang sa tanan nga mga suking tigpaminaw. Gikan diri sa studio sa RMN DXDR Broadcast Center kita karon nanukad nawala pa man ko na papunta man ko dito ko kabasa sa Dubai. Text ko ninyo nga temporary video diri. Nawala pa man ko sa kong text. Okay, nalagdugay ko gilang tao dito. So thank you very much and good morning, happy Sunday. Okay, thank you so much, no. To God be all the glory. Dili ko kasulod sa among balay kay naminaw sila karon. So naminaw yun sila si Engineer Marlo Magallanes, si Monique, si Monica, si Ardi, si Lady, si Eva, si Banji, si Tumin, si kisa patutuan dito, si Esther, si Langling, siguro, si Ella, din ako ma-enumeritanan, si Ariel, si Mario, dagan kayo. So, maadto ta ni, good morning adto kang Engineer Elmar Pahinti diya sa si Gabi Pinian, og si Ellen, iyang manghod, si Nang Maria. So, good morning inyo diha, then mo attack mi diha after here sa Kapihan sa Dipolog, no? Sinining kakatawa. So, daghang kay salamat ngadto kang Silbert Adriatico Dunduyano, ato ang IT director nga mo'y nagdala sa ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Thank you so much. Ug ingon man kang Tax Ilumba, simultaneous broadcast sa atong DXDR 981 AM ug ingon man sa 94.1 IFM. Dayon uploaded kita sa YouTube. Click lang ang Kapihan sa Dipolog sa YouTube. Na diha tanan tong edisyon sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, including this morning's discussion. Daghang kasalamat nga to kang Rosita Gonzalez, atong nutritionist sa atong Provincial Health Office, kang Wilma Bulahan, ang ato ang
Health Education Program Officer sa Provincial Health Office kanto kang Dr. Michael Hawkins all the way from Omaha, Nebraska. So kini si Edith pahinti tumong, to God be all the glory. Thank you so much God for the gift of life and for family. Og happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. DR 981 Tatak RMN. Mag-group